At dahil nalaglag na itong TNT Tropang Giga pagkatapos talunin ng Magnolia Chicken Templados, asahan natin na magkakaroon ng mga trade sa MVP Group. Baka mangyari ito bago pa magsimula yung finals. Dahil nakita na natin na dalawang teams nila ang nalaglag, itong NLEX at itong TNT. So sa ngayon, kapag itong Meralco natalo pa sa Phoenix, ibig sabihin niyan tatlong teams nila ang laglag na. Kaya magkakaroon ng revamp dyan. At asahan natin na TNT syempre ang priority ng MVP Group dahil iyan ang kanilang flagship. So sa ngayon ang nakikita ko dyan, at least tatlo ang gagawing moves ng TNT. Unang-una, aayusin na niyan yung sitwasyon dito kay Mikey Williams. Either mag-aanunsyo sila na mag-move on na sila o ito ay isang sign and trade. Papipirmahin si Mikey doon sa kontratang gusto niya at pagkatapos iti-trade yan sa SMC. Hindi ko nakikita na mapupunta si Mikey sa isang independent team. Pangalawa, itong TNT ay malamang kunin na itong si Brandon Rosser dahil kinakailangan nila ng isang sentro. Hindi po pwede nakita natin na wala si Poy Aram dyan dahil dyan talaga sila nahirapan lalo na sa darating na Philippine Cup. So malamang itong si Brandon Rosser ay kunin na nila. Ang isa pang pwedeng gawin itong TNT, kunin ito si Christian David mula dito sa Blackwater Bossing o di kaya yung first round pick ng Bossing ang kunin na nila kaagad. Depende yan, of course. At sasabihin nyo ba ang target ng TNT si Justin Baltasar? Pero kahit hindi na mag-apply si Baltasar, sigurado ka na kailangan ng TNT ng isang mataas na pick dahil nahihirapan na yung mga players nila. Ito si KD Williams, Jason Castro, Ryan Reyes, yung matatagal na rin ng players, matanda na yan. At kinakailangan nila ng mga bagong players na magpapalakas. Saka sa ngayon, nakita rin natin na itong NLEX, gagawa rin niya ng hakbang para mapalakas yung kanilang lineup ngayon. Okay, sa ngayon itong si Troy Rosario ay isang sa mga top free agents na magiging available at ang San Miguel Beer sa tingin natin ay nilakihan na yung offer para makuha ang serbisyo nito. Siyempre ang sasabihin ng iba, itong si Rosario ay magbabalik dito sa MVP Group dahil magiging loyal siya dyan. Pero tandaan natin yung nangyari dito kay Troy Rosario. Ito si Rosario ay nakatanggap ng offer mula sa Japan. Ang laki ng offer sa kanya pero tinanggihan niya ito dahil gusto niya maging loyal dito sa TNT Tropang Giga. At ano ang ginawa ng TNT? Hindi ba tinrade si Rosario dahil gusto nilang makuha itong si Calvin Optana? Kaya sa ngayon sabi ng iba baka sumama ang loob ni Rosario dito sa MVP Group kaya hindi na siya babalik dito sa TNT at dito man sa NLEX o Meralco. So ibig sabihin kung hindi siya maglalaro sa MVP Group, malamang ay sa SMC na yan mapupunta. Sa ngayon sa tingin natin itong San Miguel Beer ang mag-o-offer ng malaki para dito kay Troy Rosario at yan dahilan kung bakit nila iti-trade na rin itong si Vic Manuel. Sa ngayon kasi kung pupunta si Rosario dito sa San Miguel Beer, so sobra na naman yung power forward nila, so kinakailangan bitawan na nila ito si Vic Manuel para si Rosario ang maging top power forward nitong SMB. Kung sakaling mangyari yan, syempre, wala na kailangan ipalit ng SMB para dito kay Rosario dahil siya ay isang free agent. Pero dito kay Vic Manuel, malamang sa Northport o sa Terra Firma yan iti-trade. At ang tanong na lang ay kung sino ang kapalit. Pero ang maliwanag dito kaya gustong makuha ng San Miguel Beer itong si Rosario dahil kinakailangan nila ng isang tinatawag na player na kayang umiscore mula sa 3 kapag all Filipino. Dahil syempre dito sa Commissioner's Cup nandyan itong si Benny Boatwright. So tignan natin kung tatanggapin ni Troy. May posibilidad kaya na itong si Jeremiah Gray ay ibalik dito sa Terra Firma Jeep? Yan ngayon ang nasa isip ng ibang mga fans sa social media dahil nakita nila yung performance at yung sabihin na nating stability ng laro nitong si Javi Gomez de Leano. Kung inyong maalala, itong si De Leano, Hinebra ang nag-draft dyan. Pero tinrade nila ito agad dito sa Terra Firma para kay Jeremiah Gray. At ang nangyari nga, nakita natin ito si Jeremiah Gray na injure kaagad. At ang problema ay ma-injury ni Jeremiah Gray ang tagal ng gamutan, taon ng binibilang. Samantalang itong si Javi Gomez de Leano ay naging isang matinding scorer na para sa Terra Firma. Ang sabi nga nung iba, dapat hindi na pinakawala ng Hinebra itong si De Leano dahil siya dapat ang papalit dito kay Arvin Tolentino na nawala sa Hinebra doon sa trade para kay Jamie Malonzo. Kaya sa tingin ng iba,
baka itong Ginebra ay hilingin na makuha ulit itong si Javi Gomez de Leaño para dito kay Jeremiah Gray. Kung inyong maalala, may nangyari ng ganyan sa PBA. Itong si Alex Cabagnot tinrade sa Global Port para kay Sol Mercado. Pero pagkatapos lamang ng ilang konferensya, binarik si Cabagnot sa SMB at si Mercado napunta ulit sa Global Port. So posible na gawin yun ng Barangay Ginebra. Ang problema nga lang, injured itong si Jeremiah Gray, kaya hindi nila mati-trade yan. Sa ngayon, itong si Javi Gomez de Leaño ay lalong gumaganda ang laro para dito sa Terra Firma Jeep at marami ang nagsasabi na isa siya ngayon sa pinakamahusay na scorers dito sa PBA lalo na sa 3 points. So tignan natin kung gaano siya katagal dyan sa Terra Firma bago siya i-harvest o kunin ng SMC. Dahil nakita naman natin yung mga ibang team sa SMC ay mas maganda performance kapag meron silang 3-point shooter. Example na lang dyan, itong SMB. Nanalo ang Meralco Bolts kahapon sa isang triple overtime game kontra dito sa Phoenix. At ang ibig niyan sabihin, buhay pa ang isang MVP team dito sa playoffs. Nag-trail o humabol mula 15 puntos itong Meralco Bolts at marami silang naging bayani doon sa laro. Itong si Aaron Black siya nanguna doon sa paghabol nila. Pagkatapos si Chris Newsome ang naka-score ng 3-point shot na nagdala dito sa unang overtime. At doon sa overtime, ito naman si Bong Quinto at si Alain Maliksi ang nagtulong para itong Meralco ay manalo na. Pero ganun pa man, sinabi ni Coach Luigi Trillo na wala pa rin silang dapat i-celebrate dahil isang game lamang yon. At may punto itong si Trillo dahil sa tingin ng karamihan, itong Phoenix ay lamang pa rin dahil sa husay ng import nila. Kung ipagkukumpara mo itong si Jonathan Williams at itong si Sean Miller, talagang mas matindi ang performance ni Williams. Kahit siya nagmintis ng 2 free throw na nagpanalo na sana dito sa Fuel Masters. Itong si Sean Miller hindi talaga masyadong maganda nilaro sa game na yon. Kaya tignan natin kung ano mangyayari dito ngayon. Pero maliwanag dito itong Meralco na hindi basta-basta susuko. Sa ngayon, nakita rin natin doon sa game na yon na mahusay ang nilaro ni Tyler Tio. Yun nga lang, nag-take advantage itong Meralco doon sa size niya. Kasi nakaka-score man itong si Tio. Pagdating sa depensa, pinopost up siya nitong si Maliksi o di kaya si Quinto. Kaya yun ang nagiging problema. Pero ganun pa man, umaasa ang marami na sa susunod na game ay mag-a-adjust ng Phoenix. Tignan natin kung makakaisa pa itong Meralco at sila ang makakaabante dito sa semifinals kung saan makakaharap nila ang Magnolia na tinalo ang TNT. O di kaya naman baka Phoenix ang manalo. Sa ngayon, ang maliwanag lang, itong Meralco at Phoenix magkakaroon ng isang do or die game para matetermina kung sino papasok sa semis. Shout out kay Joseph Pineda, kay John Ray Mark Isuela, Michael D, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, Jonald Malyari. Pinabati din natin si Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jason Mendoza, si JJ Sibong, Ireneo Salangsang, Donel Santiago, si OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Junicio Mercado, Joseph Pineda, Ronald Barbosidad, RG Bueno at Dalina family, Rico Olarte, si Kagawad Katsakino Dukusing, si Reden Elena, Laila at Bonbon Lansang, at ang iba pa nating taga-subaybay.